Purihin ng Panginoon, mapagpalang umaga po sa bawat isa. Sa pangalan ng ating Panginoong Yesus, salamat sa Panginoon sa pagkakataon na ako ay magamit ng Diyos sa paghahayag ng mabuting balita. Ang mabuting balita ng Diyos ay nagiging kalakasan po ng ating mga espiritu na buhay at patuloy na nagtutuwid, tuturo sa atin kung paano tayo makasunod sa kalooban ng Panginoon. Happy New Year po, ilang oras lamang po ay bagong taon na. Salamat sa Panginoon. Nandito po ako ngayon sa Abu Dhabi, DFC Abu Dhabi. Salamat sa Panginoon. Ako ay na-schedule ni Pastor Nerby na magsalita sa umagang ito upang kayo ay paglingkuran sa paghahayag ng mabuting balita. Purihin ng Panginoon. Pagpalang umaga po, sumagana po sa atin ang biyaya at pagpapala sa atin ng ating Panginoon. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Sa umaga pong ito, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos at ang ating pong pagbubulay-bulayan sa umaga pong ito ay matatagpuan po sa aklat po ng Pilipos, sa aklat po ng mga Pilipos. Sa aklat ng Pilipos chapter 3 verse 20 hanggang 21. Sa aklat ng Pilipos chapter 3 verse 20 hanggang 21. Sabi dito, subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit, mula roon hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Jesucristo, ang ating tagapagligtas. Sa 21, sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay, ang ating katawang may kahinaan ay babaguhin niya upang maging katulad ng kanyang katawang maluwalhati. Purihin ng Panginoon. Blessed morning po sa bawat isa. Tayo po'y sumandaling manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, aming Amang Banal, labos po kami nagpapasalamat sa inyo, Panginoon, sa buhay at kalakasan na inyo pong ipinagkaloob sa akin sa umaga pong ito, sa bawat isa sa amin. Isang patunay lamang, Panginoon, na kayo ay tapat dahil taglay pa namin sa oras pong ito ang buhay at hininga na kaloob niyo sa bawat isa sa amin. Maraming pong salamat, Panginoon, sa biyaya sa amin sa umaga pong ito. Pagpalaan niyo po, O Diyos, ang salita ninyo na aming pong pagbubulay-bulayan upang maging kalakasan po ng aming pong mga espiritu na buhay at patuloy na maging matuwid kami sa iyong harapan, makasunod kami sa iyong kalooban, Panginoon, dahil sa iyong mga salita. Pagpalaan niyo po, O Diyos, ang nanunood at makikinig. Dalangin ko, Panginoong Diyos, na buksan niyo po ang kanilang pong puso't isipan upang matanggap ang mayamang pagpapala sa umaga pong ito. Maraming pong salamat. Hiniling ko, Panginoon, ang Banal Espiritu ay sumama sa akin. Sa inyo po ako, Panginoon, dumidepende upang may paliwanag po ng maayos, na mahusay ang inyong pong mga salita. Maraming pong salamat. Pinupuri po namin pinapasalamatan. Ito po, O Diyos, ang aming sapat dalangin sa matamis sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Good morning po. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa umaga pong ito. Good morning po. Ang ating pong binasa ay matatagpuan po sa aklat po ng Pilipos chapter 3 verse 20 hanggang 21. Minsan ko pa pong uulitin. Sabi po rito sa Pilipos chapter 3 verse 20 hanggang 21. Subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Mula roon hinihintay natin may pananabik ang ating Panginoong Jesucristo, ang ating tagapagligtas. Sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay, ang ating katawang may kahinaan ay babaguhin niya upang maging katulad ng kanyang katawang maluwalhati. Purihin ng Panginoon. At ito po ay aking pong pinamagatan na citizen of heaven o mamamayan ng langit. Maaring ito po ay narinig nyo na sa mga leader natin, mga pastor natin na ito po ay naisermon na, naituro na. At ngayon po ay atin po lang uulitin at para ipaalala sa atin ng Panginoon kung ano ba ang kahantungan ng mga taong umiibig sa Kanya. Yung pong langit at tahanan, ito po yung ating pong ninanasa, pinapangarap na mapuntahan natin lahat ng mga mananampalataya. At ating pong obserbahan, ating pong tignan ano bang nangyayari sa kalangitan at ano ba ang langit. Ito po yung tirahan ng Diyos, ito po yung ating kahantungan kapag dumating po ang takdang panahon, sa tamang panahon na tayo po ay makakapunta rito, makakapiling natin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ating pong obserbahan ng kalangitan. Ano ba ang meron sa langit at ano ba ang nangyayari sa kalangitan? Meron po sa kalangitan na nangyayari sa pangitain po ni Propeta Isaiah at ni Apostol Juan na kung saan nagkaparehas po sila ng nakita.
Sabi po doon sa aklat ng Revelation, Pahayag, chapter 4, ay ganito po ang nakita ni Apostol Juan. Si Apostol Juan po, nung siya nagkaroon ng pangitain, siya po ay na doon sa isla ng Patmos. Hallelujah. Sabi po doon sa aklat ng Pahayag, chapter 4, sabi doon ay sa verse 8, sabi doon, ang bawat isa ay may tigaan na pakpak at punong-puno ng mga mata at harap at likod. Walang tigil ang kanilang pag-awit araw at gabi. Sabi, banal, banal, banal ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang nakaraan, kasulukuyan at darating. Ito po ang nakita ni Apostol Juan nung siya po ay nasa isla ng Patmos. At ganoon din po ang pangitain ang nakita ni Prophet Isaiah. Ganoon din po ang pagsamba sa kalangitan. Araw at gabi po na sumasamba ang mga anghel doon at walang tigil sa pagpupuri sa Panginoon. Sinasabi doon, banal, banal, banal ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. So sobra pong lakas ng kanila pong pagpupuri sa Panginoon ay nayayanig ang pundasyon ng kaharian ng Diyos. At isa pa pong nakita ni Apostol Juan dito po sa aklat dito rin po sa aklat ng Revelation chapter 22, na kung saan ang kagandahan ng kalangitan ay mapapansin natin dito. Sabi po doon sa aklat ng Pahayag chapter 22 verse 1 hanggang 5, sabi po dito, pinakita rin sa akin ng anghel ang ilog ng tubig na nagbibigay buhay. Ang tubig nito ay singlino ng kristal, ay bumubukal mula sa trono ng Diyos at ng Kordero at umaagos sa gitna ng lansangan ng lungsod. Sa kamagkabilang panig ng ilog ay ang punong kahoy na nagbibigay buhay. Ito'y namumunga ng 12 uri ng bunga, isang uri sa bawat buwan. Nakakapagpagaling sa sakit ng mga tao ang mga dahon nito. Wala roong makikitang anumang isinumpa ng Diyos. Makikita sa lungsod ang trono ng Diyos at ng Kordero at sasambahin siya ng kanyang mga lingkod. Makikita nila ang kanyang mukha at isusulat sa kanilang noo ang kanyang pangalan. Dooy wala ng gabi, kahit hindi na sila nangangailangan pa ng mga ilawan o liwanag ng araw, sapagat ang Panginoong Diyos ang magiging ilawan nila at maghahari sila magpakailanman. Napakaganda po ng kalangitan. Ito po ay nakita ni Apostol Juan nung siya ay nagkaroon ng pangitain nung siya ay nakabilanggo sa isla ng Patmos. Sabi doon, ang tubig po doon ay parang kristal, nagbubula ang bukas mula sa trono ng Diyos at umaagos sa lansangan ng lungsod. At doon po ay mayroong puno isang puno na nagmumunga ng iba't ibang uri ng bunga. Kada buwan po ay nagbubunga ng punong iba't iba. Kaya ito po ay napakaganda. At makikita natin doon wala ng sakit, at doon ay makita natin doon sa lungsod ng trono ng Diyos ay wala ng gabi, at hindi na po nangangailangan ng ilawan, hindi na po nangangailangan ng araw. Dahil mismo po ang Diyos ang siyang liwanag at siya po ay naghahari magpakailanman. Ganun po kaganda ang kalangitan. Kaya ito po yung ating pong pinakapangarap, yung mga kapatid, ang langit at tahanan na ito po ay ating mapuntahan. Ngayon po, ako po ay merong katanungan sa inyo. Papaano po ba magiging mamamayan ng langit? O papaano po ba magiging residente ng kalangitan? Meron po mga requirements na dapat nating gawin. Kung dito po sa lupa ay pagkasilang lamang po ng mga sanggol ay di ho ba ay ipinaparesyo na to sa munisipyo para po siya ay mapatunayan kung saan siya pinanganak, mapatunayan kung sino ang kanyang mga magulang, kung saan siya na magiging mamamayan. Ganon din po sa kalangitan. At ating pong babasahin dito sa aklat po ng Revelation din po. Sabi doon, ang unang bagay po para po tayo ay maging residente o maging mamamay ng langit ay una pong bagay ay nakasulat po dapat ang ating pong pangalan sa aklat ng buhay. Sabi po doon sa aklat ng Pahayag, chapter 20, verse 15. Dito rin po sa aklat ng Pahayag, chapter 21, verse 27. Sabi po sa aklat ng Pahayag, chapter 21, verse 27, sabi dito, ngunit hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi,
ni ang mga gumagawa ng kasukulam-sukulam, ni ang mga sinungaling, ang mga tao lamang na ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay na iniingatan ng kordero ang makakapasok sa lungsod. Ang mga taong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. At ang nag-iingat nito ay walang iba kundi sabi doon, ang mga tao lamang na ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay na iniingatan ng kordero ang makakapasok sa lungsod. Sino po ang kordero nito? Walang iba kundi ang ating pong Panginoon Jesus ang nag-iingat ng aklat na kung saan ay kinakasulatan ng ating pong mga pangalan para po tayo ay makapasok sa lungsod. Kinakailangan po mga kapatid na tayo ay nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Bakit po? Dahil kung hindi po nakasulat ang ating pong pangalan sa aklat ng buhay, sabi doon sa bandang taas, ngunit hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi ni ang gumagawa ng kasukulang-sukulam, ni ang mga sinungaling. Ang mga tao lamang ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay na iniingatan ng kordero ang makapasok sa lungsod. Yun po ang sinasabi. Kaya kinakailangan po na tayo po ay ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. At dito po meron po isang supporting verse sa aklat din ng Revelation chapter 20 verse 15. Pahayag chapter 20 verse 15. Sabi po doon, ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itatapon sa lawa ng apoy. Napakalungkot naman po kapag ang pangalan pala ng isang mga tao o mga mga mamamayan dito sa lupa ay hindi nakasulat ang pangalan. Sabi doon, ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itatapon sa lawa ng apoy. Yan po ay matatagpuan sa Revelation, Pahayag, chapter 20, verse 15. Kaya mga kapatid, kung tayo po ay may mga mahal pa sa buhay, mga kaibigan, kaibigan na hindi pa nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay, ay atin pong silang bahaginan ng mabuting balita. Sila po ay patanggapin natin sa Panginoon at isulat po ang pangalan sa aklat upang sa ganon sila ay hindi mapahamak at magkaroon din po ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Dahil ito pong kaharian ng Diyos, ito po yung tahanan sa langit, ito yung langit na tahanan, ito po yung talagang original na destinasyon, o ito po yung original na disenyo sa atin ng Diyos. Kaya isang mabuting bagay po na muling magkaroon ng pagkakataon tayo na makarating muli sa kalangitan kung saan ito po yung pinapanahanan ng Diyos, na kung saan makikita natin siya doon ng mukhaan, makikita natin siya ng face to face, at doon ay wala nang pagluha, wala nang kahirapan, wala nang problema. Doon ay puro kasiyahan na lamang, at makita natin doon at tayo ay lagi doon sasamba sa Panginoon, lagi tayong aawit sa Panginoon. Sasabihin naman nila, boring doon sa langit. Hindi naman po. Meron din naman po doon, pwede ka naman doon mamasyal. Di ho ba? Makita natin doon, may lansangan ng ginto. Pwede ka doon kumain ng puno ng bunga doon, ng puno na iba't ibang klase na namumunga kada buwan. At pwede ka minom doon ng tubig na bibigay buhay. Kaya, mga kapatid, kung tayo man dito sa lupa ay maraming hinahangad na mga bagay na pamantayan ng mundo, na akala nila ito yung totoong tirahan natin o totoong tahanan natin, nagkakamali po. Ang totoo po natin tahanan ay ang langit na tahanan, na kung saan ayun po yung kaharian ng Diyos, at nais niya tayo na makasama doon upang tayo ay sumamba sa Kanya. Kaya nga po tayo ay nagkakaroon lagi ng praise and worship. Ito po yung pagpaparaktis lamang natin dito pa sa lupa, kasi sa langit tayo po ay laging sasamba doon, lagi tayong aawit sa Panginoon. Kaya nga po lagi tayong may gawain, lagi pa tayong may pananambahan para dito pa lang sa lupa ay tayo napapraktis na para kung paano natin sinasamba ang ating Panginoon. Kaya po mga kapatid, ang kinakailangan po na requirements para tayo ay makapasok sa kaharian ng Diyos ay unang pong bagay ay nakasulat po ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya mga kapatid, sikapin po natin na tayo po ay nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Hallelujah.
May tanong po ba? Ang pangalan po ba natin ay nabubura sa aklat ng buhay? Pwede po mabura. Kasi sabi po ni Moises sa aklat po ng Exodus, sabi po sa aklat ng Exodus ay chapter 32 verse 32. Sabi po doon, pinapakiusap ko pong patawarin na ninyo sila. Kung hindi ninyo sila mapapatawad, burahin na rin ninyo sa inyong aklat ang aking pangalan. Si ano po to? Si Moises. Nung ang Israelita ay nagkasala, ay si Moises po ay namamagitan na nakikiusap sa ating Diyos na patawarin ang kasalanan ng mga Israelita. At sabi niya, kung hindi niyo mapapatawad ang aking mga pinapangunahan, ay burahin na rin po ninyo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Kaya pwede po mabura. Kung tayo po ay nakasulat na ang ating pangalan sa aklat ng buhay, tapos tayo po ay biglang babalik sa ating mga dating mga ginagawang mga mali, mga dating mga pagkakasala, ay pwede po mabura ang ating pong pangalan. Kaya po mga kapatid, ang nais ng Diyos ay tayo po ay magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Ano mang hirap ang nararanasan natin, tayo ay maglingkod sa Panginoon. Lagi tayong umasa sa Panginoon, lagi tayong lumapit sa Kanya, magbabatay sa Kanyang presensya. Dahil sa Panginoon lamang natin matatagpuan ang lahat ng bagay na magaganda. At nais ng Diyos na tayo ay nakasulat ang pangalan sa aklat upang tayo ay magkaroon ng pagkakataon o magkaroon tayo ng bahagi sa Kanyang kaharian. Na tayo ay makasiguro na makakapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Hallelujah. At ang pangalawang bagay po, para po tayo ay makapasok sa kaharian ng Diyos, sabi po doon ay kailangan po tayong maipanganak na muli. Saan po? Sa Espiritu. Hallelujah. Sa aklat po ng Juan chapter 3, sa John chapter 3 verse 3, sabi po doon, sumagot si Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Yun po ang pangalawang bagay. So, kinakailangan po na tayo po ay may ipanganak na muli sa Espiritu. Bakit po kinakailangan may ipanganak na muli sa Espiritu? Dahil kung tayo hindi may papanganak na muli sa Espiritu, ay wala po tayong magiging karapatan o hindi po tayo magiging anak ng Diyos. Kinakailangan po tayo may ipanganak sa Espiritu. May mga taong buhay, pero sila po ay patay. Bakit po? Wala po sa kanila ang Espiritu. Kaya kinakailangan po sa ating mga mananampalataya o mga anak ng Diyos na nakakilala sa Panginoong Hesus, ay kinakailangan po tayo ay may ipanganak na muli sa Espiritu. Bakit po? Kasi sabi doon sa banda baba, tandaan mo ang sinasabi ko ito, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. So, kinakailangan po may ipanganak na muli para makita natin ang paghahari ng Diyos. Purihin ng Panginoon. Yun po ang kinakailangan. Sabi doon sa aklat ng Mateo chapter 8, hallelujah, 8:22. Sabi po doon, may mga tao pala may mga taong buhay pero patay. Bakit po? Hindi po buhay ang kanilang espiritu. Sabi po sa aklat ng Mateo chapter 8 verse 22, sabi doon, ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin at ipaubaya mo sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Yung ibig pong sabihin, ang Panginoon Jesus ay tumawag ng tagasunod niya, magpapaalam sana siya, Panginoon, uwi po muna ako sa akin, makipilibing po ng patay po ng aking ma'am, makipilibing po muna ako. Sabi niya ng Panginoon, pabayaan mo na yung mga maglibing sa kanilang kapwa patay. Ibig sabihin, kahit po yung naglilibing at yung patay, ay patay po dahil wala po sa kanilang espiritu. Kung tayo po ay may papanganak na muli sa espiritu, doon lamang po magsisimula magkakaroon tayo ng relasyon sa Panginoon at tayo ay may tuturing ng tunay na anak. Kaya ito po yung kinakailangan na isang requirements po para po tayo ay makarating sa kaharian ng Diyos o makarating sa langit at tahanan. Tayo po yung muling may panganak na muli sa espiritu. Dahil doon kapag tayo ipinanganak sa Espiritu, doon po nagkakaroon po tayo ng relasyon sa Panginoon, magkakaroon po tayo ng karapatan tumawag sa Kanya ng Ama. Kaya ito po ay kinakailangan na mangyari sa bawat isa sa atin, na tayo po ay maipanganak na muli sa Espiritu.
Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. At ang pangatlong bagay po, yun po ang pangalawa, tayo po ay kinakailangan na maipanganak na muli sa Espiritu. At ang pangatlo po ay tayo po ay kinakailangan maging banal. Magiging banal. Bakit po? Kasi sabi po sa Aklat ng Korinto chapter 6. Hallelujah. Sabi po sa Aklat ng Korinto chapter 6 verse 9. 1 Corinthians chapter 6 verse 9. Sabi po doon, sa Aklat ng Korinto chapter 6 verse 9. Sabi po doon, hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Tuloy po natin. Huwag ninyong dayain ang inyong sarili, ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nanganganlunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa o nandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Yung lahat po ng katangian na yon, ng mga masamang uri ng kasamaan, ay wala pong bahagi sa kaharian ng Diyos. Kaya tayo po mga mananampalataya o mga tagasunod ng ating Panginoong Kristo ay huwag pumakita sa atin ang ganitong katangian ng mga gumagawa ng masama. Bakit po? Dahil hindi po magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos ang lahat ng nabanggit doon. Ang kinakailangan po natin ay maging matuwid po sa harapan ng Panginoon, maging banal po sa harapan ng Panginoon, tayo ay lumakad ng may katuwiran, may kabanan sa harapan ng Panginoon, upang tayo po ay makatiyak na tayo po ay makarating, makapunta sa kaharian ng Diyos o maging isang tunay na mamamayan ng langit. Yun po ang ating pong kinakailangan. Kailangan po tayo mamuhay tayo ng may kabanan sa harapan ng Panginoon, dahil kung hindi, ay wala din po tayo magiging bahagi sa kaharian ng Panginoon. Hallelujah. At ang isa pang bagay na makita natin dito sa aklat po ng Pedro, hallelujah, sa aklat po ng unang Pedro, 1 Peter chapter 4 verse 18. Hallelujah. Sabi po doon, hallelujah. Sabi po sa aklat ng Pedro chapter 4 verse 18. Sabi po doon sa aklat ng unang Pedro chapter 4 verse 18. Sabi doon, tulad sinasabi ng kasulatan, kung ang taong matuwid ay napakahirap maligtas, ano kaya ang kahinatnan ng mga makasalanan at hindi kumikilala sa Diyos? Hallelujah. Opo, kasalanan po yun. Kasalanan po yun. Purihin ng Panginoon ang hallelujah. Alcohol po ay bawal. Yung po ay yung iniinom po ng alak ng mga apostol noon ay yung po ay purong katas ng ubas. Wala po siyang halong alcohol. Yun po. At sa umaga pong ito, sabi doon sa ating binasa sa aklat po ng Pedro, chapter 4, verse 18, tulad sinasabi ng kasulatan, kung ang taong matuwid ay napakahirap maligtas, ano pa kaya ang kahinatnan ng mga makasalanan at hindi kumikilala sa Panginoon? Di ba? Kaya yung tayo po mga matutuwid ay napakahirap maligtas, lalo na yung mga walang pagkakilala sa Panginoon. Ano kaya kahinat? Shoot na shoot. Walang kasabit-sabit, tuloy-tuloy sa nagkatagatang apoy. Kaya nga mga kapatid, ang nais ng Diyos, tayo ay magkaroon ng buhay na may kaaya sa kanyang harapan, mamumuhay tayo ng matuwid, namumuhay sa katuwiran, namumuhay sa kabanalan. Dahil ito naman po talaga ang kinakailangan para po tayo ay makarating sa langit at tahanan na inilaan sa atin ng Panginoon. Mga kapatid, kung tayo naman ay may mga pinapangarap dito sa lupa, nangangarap tayo ng maraming bagay na magkaroon tayo ng magandang bahay, magandang sasakyan, at kung ano pa, mga bagay na ninanasan tao, alam po natin ito po ay mawawalan lahat. Pero ang pangako ng Diyos, ang salita ng Diyos, ito po ay totoo. At ito po yung talaga mangyayari sa hinaharap. Kaya mga kapatid, yung mga tatlong bagay na binanggit ko na ating pong pinapag-aralan sa umagang ito, unang bagay po para ito ay maging
maging mamamayan ng langit at tayo ay makapasok sa kaharian ng Diyos, unang bagay po ay nakasulat ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Pangalawa po ay kinakailangan po tayo ay may panganak sa Espiritu. Kasi kung dito ay ipanganak sa Espiritu, hindi po natin makikita ang paghahari ng Diyos. At ang pangatlo po, tayo po ay mamuhay na may kabanalan. At sinasabi po din sa aklat po ng Pedro, chapter 1, verse 15 hanggang 16. Ang sabi po doon, 15 hanggang 16 ng unang Pedro, chapter 1, dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Ito po yung katangian ng Diyos na kung saan na siya ay banal. Kaya kung tayo mga anak niya, tayo mga itinuturing niyang mga anak, ay nais din niya maging banal. Bakit po? Kasi hindi po makakapasok sa langit ang hindi mga banal. Ang mga gumagawa ng kasalanan ay hindi po makakapasok doon. Kaya dito pa lamang sa lupa ay tayo po ay tinuturuan na ng Diyos na kung paano mamuhay na may kabanalan. Kaya yun po ang kinakailangan, tayo po ay magkaroon ng kabanalan sa harapan ng Panginoon. Yun po ay sa tulong ng banal na Espiritu. Hindi po natin makakayang maging banal kung sa sarili nating lakas lamang o sa sarili nating kakayanan. Yun po ay sa tulong ng banal na Espiritu, kaya po tayo makakapamuhay na may kabanal sa harapan ng Panginoon. Yun po ang tatlong bagay na kinakailangan. At marami pong pangbagay ang kinakailangan para po tayo ay makatiyak at tayo may magkaroon ng kasiguruhan na tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos, sa langit at tahanan na nilaan sa atin ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! At dito po ako magtatapos sa aklat po ng Pilipos. Hallelujah! Sa aklat po ng Pilipos, chapter 1, verse 9 hanggang 11. Hallelujah! Ang sabi po dito sa aklat ng Pilipos, chapter 1, verse 9 hanggang 11. Ang sabi po dito sa aklat ng Pilipos, chapter 1, verse 9 hanggang 11. Dinadalain ko sa Diyos na ang inyong pag-ibig ay patuloy na sumagana at masangkapan ng malinaw na kaalaman at pangunawa upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat. Sa gayon, sa araw ni Kristo ay matagpuan kayong malinis, walang kapintasan at sagana sa magagandang katangian ng kaloob sa inyo na ni Jesucristo sa ikararangal at ikadadakila ng Diyos. Purihin ng Panginoon. Yun po ang kinakailangan. Bago tayo datnan ng Panginoon, sabi doon, sa araw ni Kristo ay matagpuan kayong malinis, walang kapintasan, at sagana sa magandang katangiang kaloob sa inyo ni Jesucristo sa ikararangal at ikadadakila ng Diyos. Yun po. So, kinakailangan po talaga na tayo ay magkaroon ng kabanalan sa harapan ng Panginoon. Dahil po ang katangian ng Diyos. Kung anong katangian ng Ama, ay ganoon din po ang anak. Kaya kinakailangan kung ang Diyos natin ay banal, dapat din po tayo magpakabanal. Kasi kung hindi po tayo magiging banal sa harapan ng Panginoon, ay wala po tayong pagkakataon makapasok sa kaharian ng Diyos. Wala tayong pagkakataon makapasok sa langit at tahanan na inihanda sa atin ng ating Panginoong Kristo. Kaya mga kapatid, pasalamat tayo sa Panginoon dahil tayo ay binayaan ng Panginoon na magkaroon muli ng pagkakataon na makakaroon ng buhay na walang hanggan, makapunta sa langit at tahanan na kung saan ito yung totoo nating tirahan. At makita natin doon ang Diyos na makapangyarihan, makita natin siya ng mukhaan, ng face to face. At doon ay wala ng pag-iyak, wala ng pagluha, wala na doong problema, puro kasiyahan na lamang. At napakaganda po ng kalangatan mga kapatid. Ito po yung ating pinakapangarapin na ating mapuntahan, ang langit at tahanan, na tayo po ay dito sa lupang ito ay mga pasamantala lamang, tayo po ay mga estranghero lang dito, at ang tunay po nating tahanan ay doon sa langit at tahanan na nilaan sa atin ng Panginoon. Purihin ng Panginoon, pagpalain po tayo ng Diyos. Ang kanyang mga salita ay patuloy na tumimo sa ating puso. Ito po ay pinapaalala sa atin, ipinapakita sa atin ng Diyos kung ano ang ating pupuntahan na tunay na tahanan, walang iba kundi ang langit at tahanan. Kaya purihin ng Panginoon, pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita, naway patuloy na sumagana sa atin ang pagpapala at makapamuhay tayo ng naayos sa aking kalooban. Purihin ng Panginoon,
Happy New Year po. Ilang oras na lamang po ay bagong taon na. Salamat po sa Panginoon. Ako po ay nagkaroon ng pagkakataon na makapag-share ng Word of God sa pangalawang pagkakataon po. Salamat po. Ako po ay nandito ngayon sa DFC Abu Dhabi. Nandito po ako ngayon sa Western Region, sa Baraka Nuclear Power Plant, Arwais, Abu Dhabi, UAE. Puri na Panginoon. Good morning po sa aking asawa, kay Pastor Nilda. Puri na Panginoon. Salamat po sa Panginoon. Ako ay sinamahan ng Diyos at salamat po sa lahat ng nakiisa sa umaga pong ito sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Naway patuloy natin pong ating pong pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos upang sa maghapong ito ay patuloy tayong pagpalain ng Panginoon. Happy New Year po sa bawat isa. Salamat po sa Panginoon. Tayo po ay magwawakas na. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, aming Amang Banal, lubos po kami nagpapasalamat sa inyo, Panginoon, sa oras pong ito, sa aming pong natapos na pag-aaral na salita ninyo, na kung saan ay ipinakikita nyo, pinatatanong nyo sa aming Panginoon, yung lahat, yung mga bagay na makalangit, yung aming pong pupuntahan, Panginoon, na balang araw, ay makikita namin kayo ng mukha, Panginoon. Kami po, O Diyos, ay nananabik na makita kayo ng mukha ang Panginoon. Tulungan nyo nga kami, O Diyos, na magkaroon lagi ng kaisipang makalangit at pangarapin namin, pinakapangarapin namin, Panginoon, ang makarating dyan sa langit at tahanan na inilaan niyo para sa amin. Maraming pong salamat, Panginoon, sa inyong pag-ibig na pinakita sa amin. Salamat po sa pagmamahal ninyo, sa pangunawa nyo, sa dakilang pag-ibig nyo na pinakita sa amin. Salamat po dahil kayo ang tunay na nagmamahal sa amin, tumiibig sa amin, Panginoon. Maraming pong salamat sa mga nakaisa po sa umaga pong ito ng pag-aaral ng salita niyo tuwing umaga, O Diyos, ay patuloy pagpalain sa kanilang pong puso, lumago, at patuloy na magpakilala kayo sa bawat isa sa amin. Pagpalain niyo, Panginoon, ang bawat isa sa amin na kung saan ay tinuturuan niyo kami upang makapamuhay ng may kabanalan sa harapan. Tulungan niyo po, Panginoon, ang salita ninyo na tumimo at patuloy na lumago sa puso ng bawat isa. Salamat po sa inyo. May po na binabalik sa inyo ang lahat ng papuri. Parang pasalamat ito po, O Diyos, sa aming sa dalangin. Sa matag sa Panginoon Jesus. Amen, amen. Happy New Year po, mga kapatid. God bless po. God bless. Pagpalain po tayo lahat ng Panginoon. God bless po.